Hello mga kariyan, paano ba mag-cut off ang thermal fuse ng electric fan? At ano ang mga dahilan bakit ito nagka-cut off? Sa video kong ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano alamin kung buo pa ba or cut off na ang thermal fuse. At bago matapos po ang video na ito ay ipapakita ko rin sa inyo kung paano nagka-cut off ang thermal fuse. Kaya tapusin na panoorin ang video na ito hanggang dulo. Pero bago yan, shoutout po muna sa lahat ng aking mga subscribers dyan, sa mga masisipag mag-like and comment sa nakaraang latest video ko, katulad ni na Sir si Dario R, Partner Ron, Annex Ong ng Davao City, Ramilo Bernardo, Hiner Marrero ng Antipolo City, Agpage 2945, Eli Belutindos, June Francisco, Bobby Redoblarejero ng San Ildefonso, Bulacan, Alex Parone ng Camarines Sur, Francisco Tipay, at sa lahat po ng hindi ko nabanggit, maraming salamat din po sa inyo. Mega shoutout na lang po sa inyong lahat. Okay, patuloy na po tayo. Ito po ang dalawang klase ng thermal fuse ng electric fan. Ito ang box type at ito ang pencil type. Paano mag-cut off ang ganitong klase ng thermal fuse? Usually, hindi po natin basta masasabi na cut off na ang ganitong klaseng thermal fuse hanggat hindi natin makikita na putol or basag na ang mismong body nito physically. Karamihan kasi na kahit cut off na ito ay buo pa rin ang mismong body nito. Kaya para lamang masigurado kung good condition pa ang mga ito or sira na ba, kailangan po natin na gumamit ng tester. At ito po ang multimeter dahil ito po ay pwedeng gamitin sa pagsukat ng voltahe, amperahe at saka resistance. Tinatawag din ito na BOM. Sa pag-check ng thermal fuse, kailangan po na nakaset ito sa ohmmeter. At ito po ang range ng ohmmeter. Huwag nyo na munang pansinin yung ibang range. Dito tayo magpo-focus sa range ng ohmmeter. Pwede po ito na nakaset sa times 1, times 10, or sa buzzer. Dito. Subukan natin na gamitin. I-set natin sa buzzer. Ayun. Pag pinag-connect natin yung dalawang test probe, magbibit po yan. Yun, narinig nyo? Yun. Ibig sabihin, connected or may continuity yung dalawang test probe, positive at negative. Kaya pag chinek natin ang thermal fuse, maririnig natin ang buzzer kung siya ay good condition, katulad nito. Yan, ibig sabihin po niyan ay buo yung thermal fuse. Kung sakaling hindi yan mag-buzzer or mag-beep, cut off na po ang linya sa loob ng thermal fuse. Katulad nito. Ito po ay cut off na. Subukan nating i-connect ang dalawang test probe sa dalawang terminal. Ito. Ayan. Wala pong buzzer or beep na naririnig. Ito po ay declared na cut off na. Hindi na po ito pwedeng gamitin. Dahil wala na po itong continuity, hindi na makakatuloy yung flow ng current simula sa isang terminal papunta sa kabilang terminal. Hindi na po ito dadaluyan ng kuryente. So, ganun po ang cut-off or sira na thermal fuse. Ganun po ang proseso kung ang gagamitin nyo ay buzzer. Kung ang gagamitin naman ninyo ay times 1, ito, or times 10, alin man dyan ay pwedeng gamitin sa pag-check ng continuity. Subukan natin na gamitin yung times 10. Pagdikitin yung test probe, ito, ayan, naka-0, calibrated siya, bitawan, gumagana ang tester sa times 10. Ngayon, pag tinest natin yung good na thermal fuse, pansinin ang meter pointer, nasasagad siya doon sa 0. Ibig sabihin, connected siya or mayroong continuity. Ayan o. Kita nyo? Yun. Ayan. Okay. Good ang condition ng thermal fuse. Subukan natin yung sira na thermal fuse. Ito. Hindi po nagdi-deflect yung meter pointer. Walang continuity, cut off ang linya. So, ganyan po kapag ang gamit natin ay times 10 or times 1. Parehas lang ang proseso ng dalawa. Maliban dun sa buzzer na nagbibip. Malinaw? Ano ba ang mga dahilan bakit nagka-cut off ang thermal fuse? Nagka-cut off po ang thermal fuse or nasisira dahil sa tatlong bagay. Ang una ay ang over voltage. Kapag sobra po sa value ng voltage na nakalagay doon sa body ng thermal fuse, meron pong nakalagay dyan na
250 volts, yun po yung maximum na pwedeng isupply na voltahe dito sa thermal fuse. Kapag lumagpas na sa 250 volts o sumobra, magka-cut off na po ang linya sa loob ng thermal fuse na ito at hindi na tutuloy yung flow ng current papasok sa circuit. Dahilan para maproteksyonan yung circuit ng electric fan para hindi masira. Yun po yung unang dahilan kaya nasisira ang thermal fuse. At ang pangalawang dahilan kung bakit nagka-cut off ang thermal fuse ay dahil sa overcurrent. Kapag sumobra ang daloy ng kuryente sa circuit ng electric fan at na-detect ng thermal fuse, magka-cut off din po siya. Dahil ang maximum current lamang po na kayang padaluyin ng thermal fuse na ito ay 2 amperes. Yan po yung nakatatak sa body ng thermal fuse. Kapag lumagpas na dyan sa 2 amperes na yan, ang daloy ng kuryente, puputulin na niya yung linya papasok ng circuit. Kaya mapoproteksyonan nito yung windings at iba pang parts ng electric fan. Magkaiba po yung voltage at current. Yung voltage po ay supply lamang para dumaloy yung kuryente. At yung kuryente ay yun yung tinatawag na current na kuha. Ang pangatlong dahilan kung bakit nagka-cut off ang thermal fuse ay dahil sa overheating. Yun yung pagtaas ng temperature ng motor. Tumataas lamang ang temperature ng motor kung sakaling madumi ito, hindi ventilated, hindi makasingaw, nag-iinit ito. Kapag lumagpas na sa 115 degrees Celsius, magka-cut off na po ang linya ng thermal fuse na ito. Mawawala na ito ng continuity. Dahilan para maproteksyonan ang buong circuit ng electric fan. Yun po yung pangatlong dahilan kaya nagka-cut off ang thermal fuse. Ulitin natin ang tatlong dahilan kung bakit nagka-cut off ang thermal fuse. Dahil po sa overvoltage, overcurrent, at overheating. Bago po matapos ang video na ito, ay obserbahan po natin kung paano mag-cut off ang thermal fuse dahil sa overheating. So kailangan lamang po natin ng good condition na thermal fuse. Ito po ang gagamitin natin para maobserbahan po natin kung paano ito nagka-cut off. Isa pa na kailangan natin ay ang ohmmeter. Gagamit din po tayo ng soldering iron. Isaksak na natin sa outlet para mag-init na. Gagamit din po tayo dito ng alligator clip, dalawa. I-set up lang po natin para hindi tayo naghahawak. Ito ang gagamitin natin. Lagyan ng alligator clip dito sa dalawang test tube. Tig-isa lang. Yan. Tapos ang kabilang dulo ng alligator clip ay ikakabit natin sa terminal ng thermal fuse para ma-monitor natin kung in good condition pa siya. Ayan o. Connect natin. Ito, ganyan. Pansinin yung meter pointer. Ayan. Nagdi-deflect yung meter pointer dahil good condition po yung ating thermal fuse. Connect lang ng maigi para hindi gumalaw. Ayan, ganyan ang connection. Naka-steady po yan sa 0. Gumagalaw yung pagkakagat. Ayan. Ibaba lang natin dito. Naka-monitor tayo dyan. Naka-deflect sa 0. May continuity. Obserbahan natin yan kung ilang segundo bago mag-cut off dahil sa init ng soldering iron. Imagine niyo na yung init ng soldering iron, yun din ang init ng motor ng electric fan. Obserbahan na yung ating meter pointer ay nakasagad sa 0. Pag nag-cut off yan, babalik yan sa infinite sa bandang kaliwa. Okay? Ito. Idikit natin dito. Obserbahan. Magbilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 11, 12, 13, 14, 115, 116, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 139, 140, 141, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 151, 152, 153, 154, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 171, 72, 173, 174, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, ayun, 85, 185. So, 185 seconds po. Ilang minuto yun? 3 minutes and 5 seconds bago siya mag-cut off. Na-reach niya yung 115 degrees Celsius sa loob ng 3 minutes and 5 seconds. Ganun po pala katagal bago mag-cut off yung thermal fuse kapag tuloy-tuloy ang init na nadedetect niya sa katawan ng motor ng electric fan. So, ganun po ang naobserbahan natin. At sa pamamagitan po ng video na ito ay napatunayan po natin na ang thermal fuse ay napakahalagang safety protection ng electric fan para totally mag-cut off ang circuit nito kung sakaling magkaroon ng overvoltage, overcurrent at overheating. Kaya hindi po dapat tayo mag-bypass ng thermal fuse sa electric fan. Para safe, paki-like and share po ng video na ito para malaman din ng iba. At subscribe na rin kayo. Marami na pong video dito. Ito po ang channel ko. The real life Vickens Real Vlog expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.